Ano nangyari, paring Ray? Junior Henry, Kwaila. Ano nangyari? Okay na tayo. Okay. Baka kasi ako, baka nasa state of war na tayo, ha? Hindi mo natin alam, ha? Pinasok na tayo. Oras mo natin, Achi, Aya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Kong Ithun, 6:01 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Kumanta na si PAGCOR Chairman Alejandro Tenco at pinangalanan si attorney at dating presidential spokesperson Harry Roque bilang dating miyembro ng gabinete na naglabi para sa Lucky South 99, isang pogo hub sa Porac, Pampanga na ni-raid ng PAOK noong June 5. Sa pagdinig ng Senado, dinitalye ni Tenco kung paano naglabi si Roque para mabigyan ng bagong lisensya ang nasabing Pogo Hub. Ayon kay Tenco, 5 beses siyang tinawagan at tinex ni Roque na tumatayo umanong legal counsel ng Lucky South 99 at nakiusap na payagan itong magbayad ng buwis sa installment basis na tinatayang aabot sa $500,000 matapos silang lokohin ng isang Dennis Cunanan na naolekta ng 6 na buwang halaga ng buwis na hindi naman pala inire-remit sa PAGCOR. Matapos mabunyag ang pangalan ni Roque, desidido ang mga senador na ituloy ang investigasyon sa illegal pogo activities at titingnan kung ang mga ebidensya ay aabot hanggang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isyu ng bayan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Magandang umaga, bayon! Ito po si Anthony Taberna minus Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday. Yuhuu! Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners, mga kapitbahay? Ayos ba kayo dyan? Dami nating balita, no? Dami nating sinusubaybay ang balita. Pero bago naman kayo mag-init ang inyong mga ulo, dun muna tayo sa medyo, tingin ko ito yung maganda-gandang balita no? Yung bang makabalita ka ng matagal nang nagbababag tapos parang may hibo o nababanaagang kang pagiging tao o pagiging human na magkakasundo rin sa bandang dulo. Nang lumitaw po yung mga larawan ng First Lady Liza Araneta Marcos na binisita siya ng mga anak ni Miss Chris Aquino na sina Bimbi at Joshua nung isang araw. Siyempre, maraming nagulat dyan Anong nangyari, di ba? Anong nangyari?
Kahapon po ay ipiniliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron ba tayong IBA nun? Meron ba tayong statement ng Pangulong Bongbong Marcos? Bongbong Marcos, ayan. Ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos dyan, bago lang natin i-play yung kanyang aktual na sinabi, magkamag-anak pala, ano? Magkamag-anak pala dahil lumilitaw na parang tiyahin nung dalawang bata, itong si attorney First Lady Liza Araneta Marcos. Merong kamag-anak si First Lady Liza Marcos na napangasawa naman nung partido nila Chris Aquino. Ayan, yan yung picture, oh. Pakinggan natin yung sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Higi nga, may statement ng Pangulo dyan. Higi nga, come in. It's just, I think it was just to help them for their travel, for their travel arrangements. So tumulong si First Lady at yun lang, sabi ng papasalamat sila. And so I think it was a very fine gesture on the part of the Aquino family. I think it was it sort of, I suppose, put a little more how do you say, personal, a human interaction between our families. So yun, put personal and human interactions. Yun po ang importante, di ba? May mga pagkakataon yung bang kapitbahay mo ilang dekada mo na hindi kinikibo. Tapos biglang magkakaroon ng ganitong mga eksena, di ba? Yung mga anak-anak nyo na magkakaayos o kaya binati nung bata, yung tiyahin o yung mas matanda, yan tayo . Kaya sabi ko, kahit papano ito magandang balita. But of course, itong picture na to, sigurado may mga magtataas ng kilay dyan. Sigurado, may mga maririnig na tayong traidor! Traidor! Bakit ka nagpa-picture dyan? Kasi kapag ka po ganun na tayo as a person, o kaya as a people na ayaw na nating magkasundo, wala na tayong matutunguhan. Sa totoo lang, kung meron mang dapat na maghinampo sa inabot na kasawian nila pagdating sa kung usapang kasawian, di sila mismo, yung pamilya nila, hindi ba yung pamilya Aquino, kaya galit sa pamilya Marcos, meron silang dahilan dyan. Kaya naman siguro may sama rin ng loob ang pamilya Marcos sa pamilya Aquino, dahil ilang taon silang parang na-exile sila, di ba? Ganun yun. Kaya tayo namang mga meron lang, mas malalim ang galit natin kesa sa kanila. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Maganda palang kumanta to si Chairman Altenco, no? Ang ganda ng boses niya, no? Magandang kumanta talaga. Ang problema, yung kanta niya ay para kay former Secretary Harry Roque. Don't have to share with no one else. Siyempre, idini-deny ni Attorney Roque na siya abogado noong Lucky South 99. Hindi daw. Sabi nga natin, lagi naman ganyan yan it's your word against his. Parang ganun, ano? Ganun ang labanan dyan. Pero may mga meron talagang mga tawag. May mga tawag, tapos may meeting pa na nangyari. At hindi lang si Chairman Altenco ang natawagan, pati yung iba pang mga tao doon sa PAGCOR. Yun nga ang problema doon. Sa totoo lang po kasi, kapag halimbawa ako, may tinawagan akong opisyal ng gobyerno. Sabihin ko, Secretary, baka naman makiki-follow up lang ako. Ano ba yung nangyari dun sa application ni Mother Malu namin dito? At magtatayo kasi siya ng poultry na sa gitna ng mga manok may mga baboy. Opo.
At gusto po kasi namin na si mother dito ay makapagtayo ng poultry sa gitna ng mga bahaya ng mga tao. Tatanong ko lang sana kung ano na status. Ano ibig sabihin nun? Hindi ba't naglalabi ka na doon? Yun ang sinasabi natin, mga kababayan. Kaya mahirap talagang magtatawag sa mga opisyal ng gobyerno. Lalo na kung for a certain establishment, alam ba, kung may permit o kaya lisensya, nakaw, kahit paano mo pa bali-baligtarin doon, ang tawag po doon, lobby. Sa totoo lang, wala namang masama sa paglalabi. Ito, sasabihin ko na sa inyo. Sa ating nga sa Amerika, di ba paring Ray? Sa ating sa Amerika, may mga lobby firms pa nga eh. Binabayaran pa nga yan para mag-lobby. Di ba? Pupunta sa Kongreso. Kaya nga may trabaho na ang tawag sa trabaho lobbyist. Ayan. Pwede namang mag-lobby. Kaya lang, ang problema, pag ang inilalabi mo, inilalabi mo ay medyo dikit sa mga kasalanan. Halimbawa, tulad nga nitong Pogo. Naku po, patay kang bata ka. Patay kang bata ka. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Yung kayang mag-best friend na si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Binay, kailan kaya magkakabate? Bati na kayo. Oo. Ang totoo nun, setting aside the personal, yung personal feelings, palagay ko parehong may punto yung dalawa eh. Si Senator Cayetano saka si Senator Binay. Opo. Kasi, alam nyo, kapag ka ikaw ay magpapagawa ngayon, kahit na ng bahay lang nag-umpisa ka magpagawa ng bahay, may kinontrata ka, halimbawa paring Ray, nagpapagawa ka ng bahay, nag-umpisa ka 2010. At di sasabihin ng kontraktor, nako, madali lang yan. Yung bahay na pinapatayo, 2-story po yan, 200 square meters, ito drawing yan, ito, lalagyan ko po ng magandang garden yan, ayan. Tapos po aircon, lalagyan ko pa po sa itaas niya ng provision para po sa pan-third floor nyo. Pero pag hindi nyo pa ginagamit, lalagyan po natin yan ng solar panel. Makakatipid po kayo dyan. Sasabihin ni paring Ray, noong 2010. Magkano ba naman yan? Ganito po wala pa ho yung finishing. Abutin mo mga 200 square meter times siguro po yung mga 2 milyon. 2 milyon. Maganda na yung structure po yan. Wala na ho kayong problema. Anak kong gagaling po ng mga plumbers natin. Mga tubero, walang kaproblema. Ang mga roofing partners po natin, pagka ikinabit po yan, walang tulo. Walang tulo. Hindi ho tinatabla ng tubig. Yung pong pader na, dahil magaling po kaming mag-flashing. Galing. Talaga naman lahat sasabihin sa iyo ng kontrakto. 2 million O sige. 2 million. Paano bang ganito po kaya. May down payment po kayo pagkatapos progress billing na lang. Ayos, 'di ba? Eto kamo. Ikaw na nagpapagawa, habang nagpapagawa ka, may mga naiisip ka. Second floor, dapat siguro gawin ko ng third floor kasi may anak ako, baka biglang mag-asawa to, wala naman para may pang third floor. Magkano ba pagka nilagyan mo ng third floor? Wala akong problema yan. Dagdagan lang po natin na 1 milyon yan. Ayos na, 3 million 2010. Maniwala ka, kapag ka po mabagal ang trabaho niyan, o kaya ikaw mismo na may nagpapagawa, biglang kinapos ka ng pera, tigil muna natin yung paggawa. Okay, time out muna. Magugulat ka na lang paglipas na ilang panahon, doble na presyo niyan. Bakit doble presyo? Yung materyales po ngayon, napakabigat na po ng materyales. Bakal lang sa bakal, sa semento, labor, lahat tumataas. Kaya po tapos hindi lang yon. Ngayon po kasi ang pinag-uusapan, going back to the Senate building,
hindi po natin maikakaila. Diyan po sa BGC, sa The Fort, kung saan ginagawa po yung Senate building, mga kababayan, ang presyo po ng lupa dati dyan, mga 100,000, 200,000, 300,000 per square meter. Mother, alam mo ba kung magkano ngayon ang per square meter dyan sa BGC pagka bumili ka? 1 million pesos per square meter. Hindi ako nagbibiro. 1 million. Kaya kung gusto mong magka-1 metro ng lupa dyan, mag-ipon ka na 1 milyon. O doon mo na itira si Aya. Doon sa 1 metro ng lupa. Kaya lang patayo. Hindi kayo makakahiga. Ganun po kamahal ang lupa dyan. Kaya sa lupa pa lang po dyan sa tinatayong Senate building na yan, naku po, malaking kayamanan na. Kaya ang balita po ngayon baka hindi lang 23 billion, 21 billion, 22, hindi po. Baka daw po abutin pa total kasama yung presyo ng lupa at iba pang mga, ano ba tawag doon? Yung variation order, ganon. Aabutin na raw po ng 29 billion. Sus Mariano Kaindo. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Kaya kung ikaw, Ivan, ang makakapagpahuli kay Pastor Apollo Kibuloy, halimbawa, ikaw ang nagchuchu kay Pastor Apollo Kibuloy, binigyan kang 10 million, 10 metro lang yon. 10 metron lupa lang sa BGC yon. Hindi ka makapagtatayo kahit kulungan ng mga manok mo yun. 10 million, maniwala ho kayo. Kaya maswerte yung mga unang nakabili dyan sa BGC. Kasi ang katabi ng BGC, ano katabi ng BGC? Dito sa banda rito, Dasmariñas Village, Makati. Puro mayayaman andyan sa banda ron, Forbes Park. Oh, 'di ba? Puro mayayaman yung mga nandyan Kaya pagka ang katabi mo mayaman, feeling mayaman ka na rin. Kaya nga, yung matatanungin mo yung mga taga-Alabang gilid, saan ka ba nakatira? Sa Alabang. Taga-Alabang ka? Hindi ba? Ganun talaga buhay. Kaya kung meron ho kayong impormasyon sa ikahuhuli nitong si Pastor Apollo Kibuloy, magkakasampung metro na kayo ng lupa sa BGC. Natatawa lang ako dito kay Attorney Ferdinand Topacio sabi niya, bakit na ika galing sa pribado yung reward money para kay Pastor Apollo Kibuloy? Pambihira naman, Attorney Ferdinand Topacio naman, para naman kayong bago ng bago. Hindi, alisin natin si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ba, halimbawa may krimen na nangyari dyan sa Batangas? Naalala mo yung Mother, natagpuan na ba yun? Yung beauty queen dyan? Hindi pa nakikita yun, Si Camino. Hanggang hindi pa. Hindi ba may reward yan? May reward sa saan ba galing yung reward? Sa pribadong tao din. Tapos ngayon, takanta si Attorney Ferdinand Topacio, bakit daw, dapat daw sa gobyerno galing yung reward, may pambihirang patis. Kaya tama ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos meron naman tayong hustisya, kaya sumuko ka na! Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Beno, ang tunggak na oras, 20 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. ACS Balita, susunod na. RH number 1. Para walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation
Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas napiling mag-host ng Climate Loss and Damage Fund Board. Gasto sa bagong Senate building, posibleng sumipa pa hanggang 29 na bilyong piso. Kaligtasan ng mga prosecutor sa bansa, pinatitiyak ng Pangulong Marcos sa PNP. Mano-manong bilangan sa 2025 elections inilutang ng COMELEC. 3 minor de edad na nanaksak at nang hold up ng UP student na aresto na ng QCPD. Kadeting nagkamali ng reaksyon sa group chat, patay sa parusa ng senior officer sa Calamba, Laguna. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. Naniniwala po ang Pangulong Bongbong Marcos na malaki ang magiging impluensya ng Pilipinas sa pagtugon sa climate change. Kasunod ito ng pagkakaluklok ng Pilipinas mula sa 7 bansa na pinagpilian na magsilbing host para sa Loss and Damage Fund, isang global fund na tumutulong sa mga vulnerable nations sa pagharap sa masamang epekto ng climate change. Ayon kay PBBM, magiging boses ang bansa sa mga rekomendasyon upang solusyonan ang problema sa climate change. Hindi daw po pala 21 bilyon, hindi rin 23 bilyon, kundi 27 to 29 bilyon ang maaaring magastos sa bagong Senate building. Sa pagkapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Accounts na pinamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano, inamin ni DPWH Assistant Secretary Antonio Mulano Jr. na maaaring umabot sa 29 bilyon ang gasto sa bagong gusali ng Senado sa Taguig kasama ang halaga ng lupa at inflationary cost na nasa 20 to 25%. Ang pagsipa ng gasto sa new Senate building ang naging pangunahing issue na tinalakay kahapon sa ikalawang pagdinig ng komite na siyang nagre-review sa new Senate building na nagtulak kay Senate President Chis Escudero na suspendihin muna ang konstruksyon ng proyekto. Una rito sinabi ni Escudero na ang halaga ng pagpapatayo ng gusali ay kasalukuyang 23 bilyong piso, halos 3 beses sa orihinal na budget na 9 bilyong piso lamang. Matatandaan na sa unang hearing ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ni Cayetano at dating Senate Accounts Committee Chairman Nancy Binay na nauwi sa pagsasampa ng Lady Solon ng ethics complaint laban kay Cayetano. Alas 6:27 na ng umaga, naimbagabigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. Inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Justice at ang kapulisan na bumuo ng mga hakbang para matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng mga prosecutor sa bansa. Kasunod ito ng nilagdaang bagong mga patakaran para sa preliminary investigation at inquest proceedings o ang Department of Justice National Prosecution Service 2024 rules. Ayon sa Pangulo, hindi lamang gatekeeper ang mga prosecutor kundi pastol ng pinakamataas na integridad, ethics at pagiging patas sa pangangasiwa ng hustisya. Our prosecutors are vital to the administration of justice. Given this role, we recognize the threats that you face in this line of duty. I direct the DOJ and the PNP to recommend ways to help ensure the safety and protection of our prosecutors. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Kahapon doon sa event na ito ay muling nagpakita sa publiko ito pong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kaya pala hindi natin na-interview Mother, makita mo yung kanyang itsura ay talagang very sickly ang dating. Hindi lang natin mabanggit ng ang kanyang specific na karamdaman, pero makikita mo na siya po ay namayat ng gusto, nalagas ang buhok at saka tumanda
Pero hindi po namamalagi po siya bilang kalihim ng Department of Justice. Alas 6:29 na ng umaga, posibleng mauwi sa mano-mano ang bilangan sa 2025 elections kung hindi magiging pabor ang desisyon ng Supreme Court sa kontratang pinasok ng COMELEC sa South Korean firm na Miro Systems. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi niya inaalis ang nasabing posibilidad kapag inutos ng Supreme Court na bawiin ang kontrata sa Miro. ACS Balita. Naaresto na ng Quezon City Police ang 3 minor de edad na nang hold up at nanaksak sa babaeng estudyante ng UP Diliman sa Quezon City. Ayon kay Police Brigadier General Red Maranan, Direktor ng QCPD, positibong kinilala ng biktima ang mga sospek na nasa edad 14, 15 at 16. Talagang mga paslit pa itong mga to. Pawang residente ng Barangay Cruz na Ligas. Sinabi ni General Maranan na napadali ang pag-aresto sa 3 sospek sa tulong ng CCTV footage mula sa Barangay UP Campus. Naganap ang panguhold up at pananaksak sa 18 taong gulang na babaeng estudyante noong Lunes ng gabi. Tinutukan ang biktima ng kutsilyo ng mga binatilyo ngunit nagsisigaw ito kaya pinagsasaksak bago tinangay ang kanyang Samsung cellphone, wallet, ATM card at 500 pisong cash bago nagsitakas. Susunod! Mayroon pong isang masaklap na balita, isang estudyante po ng Maritime School sa Laguna patay matapos parusahan ng kanyang senior officer. At makikibalita rin tayo sa abogado ni suspended Mayor Alice Guo. Makakausap pa natin, Mother, kuhanin mo nga si Attorney Stephen David kung ano nang gagawin nila. Kumusta na ba itong si Alice Guo at yung iba pang pinaaresto ng Senado? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:31 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, malupit at madikit na dumit mancha kaya isyang labada. Kaya mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Bari, marami-rami pala ang hinahunting ngayon, ano? Dumadami na yung mga parang wanted, Mother. Si Pastor Kibuloy, tapos yung 5 niyang kasama. Si Gerald Bantag, dating Bucor Chief, hindi rin mahagilap. Tapos si Michael Yang, no? Yung presidential advisor, economic advisor ni dating Pangulong Duterte. Ayan, nadali din. Inisyuhan din ng kinontempt din ng House. So, wanted na rin yan pagka naglabas na ng arrest warrant. Tapos itong si Mayor Alice Guo at mga kasama, kapatid siya, tatay, di may may sumpi na dati, kinontempt. So, ang kasunod niyan, warrant of arrest na. Marami-rami itong mga hahanapin ng mga otoridad, ng pulis, ng sergeant at arms ng Kongreso. Ay nako, tinan mo nga naman. Wala kayong reward. Lahat na lang hinahanapan natin ng reward no? Pero sa totoo lang po, yung kasing reward system ay talagang tanggap na pamamaraan yan. Kaya lang kung tutuusin, hindi naman siguro kailangan ng reward kung talagang hinahanap lang. Katulad nung isang beses may interview po. May interview po si yung taga spokesman ng DOJ
si Clabano, Miko Clabano. Alam daw nila kung nasaan si dating Bucor Chief Gerard Bantag. Alam daw nila kung nasaan. Bakit hindi? Kundo, ayaw daw nilang yung bang malalagasan pa yung otoridad natin. Dahil siyempre, nakahanda yung huhulihin. Patay tayo dyan. Patay na tayo dyan. Hindi na tayo makakahuli. Sino ba masiga dito? Sino ba masiga? Yung huhulihin o yung manghuhuli? ACS Balita. Alas 6:40 na ng umaga, isang kadete ng isang maritime school sa Laguna ang nasawi matapos parusahan ng kanyang senior class officer dahil sa maling reaksyon sa isang online group chat. Kinilala ang biktima na si Vince Andrew de los Reyes, 19 anyos, residente ng Baco Oriental, Mindoro, student cadet sa NYK TDG Maritime Academy na nasa kanlubang Calamba, Laguna. Batay sa investigasyon ng Calamba City Police, naganap ang insidente noong madaling araw ng July 8, ngunit na-report lamang sa pulisya noong July 9. Pinarusahan ang kanilang senior officer na nagngangalang Nathaniel C. De Los Reyes dahil sa nagawa nitong offense nang mag-react ng thumbs up sa kanilang conversation sa GC ng mga kadete. Bahagi ng parusa ang physical exercises, ngunit sa katagalan, nakaramdam ito ng hirap sa paghinga hanggang sa tuluyang mag-collapse. Ang tindi naman itong malupit naman itong senior officer na to. Nag-thumbs up lang, pinarusahan mo. Pambira. Ay, nako. Alas 6:41 na ng umaga. Magandang umaga kay PNP Chief Romel Marbil. Nagagalit sa inyo pati kay General Torre, nagagalit sa inyo si Mayor Baste Duterte. Bakit nyo raw pinalitan yung mga pulis nila doon? Kagagaling daw ng mga pulis nila doon. Ilan na yung pinalitan? 11 na police officers ang pinalitan at ultimo yung chief of police na nakauupo pa lang, patay agad Si Colonel Patay. Tama ba yung apelido nun? Patay? Di pareho din yung, depende sa magbabasa. Di ba? Oh. Mother, isulat mo nga yung pangalan nung happy nung katatalaga lang nun katatalaga, kauupo pa lang parang ilang araw ba na-appoint niyang si Colonel Patay? Lito Patay. Dati pala to sa Quezon City Police. Mainit pala ang dugo dito ng mga congressman Dati pala to sa Quezon City Police Station 6 dun sa Batasan ko at mukhang isinasangkot din sa mga extrajudicial killings. Siya ngayon ang inilagay na happy ng director ng Davao City Police Office. Tanggal agad. Pambirang patiso. Sino ngayon ang happy ng pulis? Sino happy ng pulis ng Davao? Baka lalong magalit to si Mayor Baste. Alam nyo no, masamang nagagalit si Mayor Baste. Si Colonel Hans, nako, patay kayo. Si Colonel Hansel Marantan, dati sa CIDG. Naalala nyo ba yan? Yan yung papaalala ko sana Alas 6:43 na umaga, hinihinalang wala na sa Pilipinas ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Attorney Israelito Torion, abogado ni Kibuloy, may mga kumakalat na impormasyon na lumipad na patungo sa China si Kibuloy, ngunit hindi niya alam kung totoo ito o hindi. Kaugnay nito, hinamon naman ang Pangulong Bongbong Marcos si Pastor Kibuloy na lumantad na sa mga otoridad at harapin ang kanyang kaso. Naniniwala si COMELEC Chairman George Garcia na planado ang nangyayaring paninira laban sa komisyon. Ayon kay Garcia, layo ng demolition job na maimpluwensyahan ng mga issue ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong kinakaharap ng COMELEC. Una nang pinabulaanan ni Garcia ang umano'y pagkakasangkot niya sa offshore accounts at pagtanggap ng suhol sa Miro system para sa automated election system na gagamitin sa 2025 midterm elections.
Tiniyak ng South Korean firm na Miru Systems na magiging malinis at tapat ang 2025 midterm elections sa kabila ng mga issue na kinakaharap nito at ng COMELEC. Sa inilabas na pahayag ng kumpanya, siniguro nito ang pagtutok sa paghahatid ng pinakamahusay na automated election sa Pilipinas. Ang pahayag ay ginawa ng Miru kasunod ng aligasyon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na nasa 1 bilyong piso umano ang tinanggap na suhol ng isang opisyal ng COMELEC na inilipat sa 49 na offshore accounts sa iba't ibang bansa. Pero sa interview natin kahapon kay former Congressman Edgar Erice, hindi si COMELEC Chairman George Garcia, Mother. Hindi si COMELEC Chairman George Garcia yung sinasabi niyang may personal knowledge siya na tumanggap ng kahong-kahon na pera, ikinakarga dun sa sasakyan nung COMELEC official. Munti ko nang masabi. Kasi sinabi ni Kong Egay sa akin dito off the record. Pero yung tao daw po na yon ay nakita niya mismo na yung kahong-kahon ikinakarga dun sa sasakyan na van nung COMELEC official. Alam mo ba kung gaano kadami yung kahon? 7 kahon. 7. At ang laman ng kahon na ipinagpalit. Parang kwarta o kahon no? Ang laman ng kahon na ipinagpalit sa kanyang budhi. ang tansya daw magagaling magbilang yung magtansya yung mga teller mga teller ng bangko. Kuwan daw 25 million pesos. Napakalaking kahon naman nun. Nakakita ka na ba ng 25 million pesos? Gaano kaya kalaki yung kahon? Mabubuhat kaya natin dalawa? Ay ba, pareho tayong payat? Pareho tayong payat, oh. Siguro kung ang kahon ay gaano ba kadami yung 1 milyon? Mga ganong kadami. Ay sa bagay, kung nabubuhay pa si Senator Ramon Revilla Sr., di ba? Sabi nga niya, ganito lang. Siguro kung alam niyo ba yung sesto na kahon? Yung pala, 1 milyon pala kaya ikarga doon. So 25 sesto box na ganon. Ganong kadami. Grabe. COMELEC official, may nakakita sa iyo tapos pagkatapos na makita ka, COMELEC official, pagkatapos ka makitang ikinarga sa iyo yung pera, pera, hindi naman pala sinabing pera, pero ni Kong Egay, may kahon lang. Pero malamang pera. Pagkatapos nun, umalis kayo, kumain pa kayo sa labas. Kumain pa kayo sa labas, kasama nyo yung mga taga-Miro. Nako, patay tayo dyan. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Inaasahang ilalabas na ng Supreme Court sa July 16 ang resulta ng 2024 Sharia Bar Exam na isinagawa noong April 28 at May 2. Ayon kay Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh, chairperson ng 2024 Sharia Bar Exam Committee, isasagawa ang oath-taking at signing of the roll of attorneys ng mga makakapasa sa August 14 sa Manila Hotel. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha. Ito si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Gandang umaga pala kay Kuya Bambi Purisima at kay District Engineer Kuyang Aris Ramos. Magandang morning at magandang morning din kay Kuyang Mel Magno dyan sa airport immigration sa Terminal 1. 11 minutes before 7. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Tony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2.
8 minuto na lang po at alas 7 na ng umaga. Kausapin nga natin si Attorney Stephen David, bagong paligo. Ayan, alam mo naman tayo dito, kailangan ang mga kinakausap natin, bagong paligo. Si Attorney Stephen David, ang abogado po ni Mayor Alice Go ng Pampanga, Tarlac. Attorney, magandang morning. Si Katunying po ito. Good morning, Katunying. Kasama mo si Ka Jerry? Wala po iniwanan ako Naglalakwatsa ba naman habang ako nagtatrabaho? Hindi ba kayo naaawa sa akin? Oo nga Attorney, unang-una po, kumusta na po ang inyong kliyente na si Mayor Alice Go ngayon? Well, hindi ko pwede sabing mabuti, pero survive naman. Pero masyadong stress and traumatic. Oo. Siya po ba andito sa Pilipinas? Sabi niya kahapon, nagkausap kami, sabi niya, inassure niya ako nasa Pilipinas siya. Oo. At saka, kung po ngayon palagay ko, mahihirapan din siyang lumabas-labas ngayon. Masyado siyang sikat Tingin ko, attorney, ang awareness nitong si Alice Go, talo pa yung ibang mga politiko Oo naman. Nagulat nga ako dito sa akin na to. Hindi ko alam ganito repercussion nito Ang laki ng coverage. Opo. Okay. Kahapon po, kahit na meron na kayong sulat sa Senado tungkol sa kalagayang kalusugan, ito pong inyong kliyente, kinontempt pa rin po siya ng Senate Committee on Women. Ang kasunod po nito, pihado, arrest order. Sabi niyo pa naman bago po yung araw na yon, you will take the risk. Bakit po parang malakas ang loob niyo doon? Hindi, kasi nga, siyempre ako, bilang abogado niya, ina-advise ko siya na sumunod sa process niya. Pagpunta-punta sa Senate. Kaya lang, siyempre, hindi kaya niyang kanyang pangangatawan ng kanyang emotional situation. So, ang sinabi ko, well, then in that case, we will have to face the situation, the outcome of whatever it is. Most likely, ito na nga yung mangyayari. So, yung kaya sinasabi na we will face it kasi we don't have any option because of her condition. So, kumbaga, naipaliwanag nyo naman sa kanya yan na maaari nga siyang ipadampot ng Senado. Correct ka dyan, Katunying. Opo. At mas magiging mahirap, mas magiging traumatic siguro pagka siya po ay nandoon sa 4 na sulok ng kwarto doon sa Senado. Actually, sa akin, tingin ko mas mapapalagay siya doon kasi yung worst fear niya, nandun na Hindi kaya nga, marami kang iniisip, marami kang iniintindi, yung cyberbullying, yung bashing, hindi mo alam kung pag humarap ka dito, kaaway mo to. At least kung nandun siya, she will be safe. Saka kailangan lang naman doon, magsalita ka lang naman doon sabihin mo lang kung ano yung tinatanong sa'yo. Although kasi nga may interpretation ako dyan sa right against self-incrimination. Kasi sa dami ng kaso sa kanya, ano bang tanong hindi sa ma-incriminate? Opo, tama po kayo doon. So, ulitin ko lang kung tama pagkaintindi ko, mas maigi pa para sa inyo na nando doon si Mayor Alice Go sa custody ng Senado? Oo naman, kasi siyempre doon safe ka doon Ngayon kasi daming threat sa kanya, daming cyberbullying. Hindi mo alam. Yung katabi mo dyan, yung ano mo, kaaway mo, or alam mo yung mabrol, iba yan Oo. Siya po ba ay nakakalabas pa ng bahay? Nakakakain pa ba siya sa restaurant, attorney? Well, lately, hindi na nga kami nakikita sa labas. Puro na lang kami phone calls. Puro phone calls? Hindi kayo personal na nagkakausap? Lately nga, itong ang situation na masyado siyang emotionally drained. Opo. So, what's next? Nabasa ko po ngayon na nagpunta kayo ng Supreme Court. Well, kahapon nagpunta kami ng Supreme Court dahil naniniwala ako na ito napaka-importante na maglabas ang court ng guidelines. Kung paano ang isang ito i-treat, lalo na kung marami na siyang inaharap na kaso sa court at proper forum. Kasi una-una,
yung constitutional guarantee against right against self-incrimination, constitutional mandate yan na dapat turuhin lamang ng kahit lahat. Dapat yung right na yan mas supreme kahit sa Senate investigations. So ako, tumutulog sa Supreme Court para yung mga ganitong situation, magkaroon tayo ng guidelines. Paano ba dapat pag-conduct na pwede pa bang imbestiga ng isang resource person kung saan katarbang kaso na yung sinampa sa kanya. So, kasi nakikita ko, personal opinion to, nakikita ko, hindi na ito as a resource person Para nag-establish na sila ng ebidensya para laban sa kanya. In other words, yung preliminary investigation to. At ang effect nito, yung right to life niya, right to a happy life, yung against cyberbullying, against harassment, bashing, na-violate without due process of law. Kasi dapat kahit na sabi mo pinakamasamang tao ka o wala ka namang karapatang ipahiya o insultuhin ng isang tao. Kung gano'n, isang pa mo sa korte, ayahan natin ng konti ang magparusa sa kanya, magkaso. Kasi govern tayo ng rules of law. Hindi tayo govern ng rule of the mob. Mahirap yun. Opo. Alam nyo, interesting po yun kung paano sasagutin ng Korte Suprema yan, kung paano magro-rule ng Korte Suprema. Kasi kapag ka ba ang isang resource person ay tinatrato na bilang isang akusado, parang akusado sa Senado, and you invoke your right against self-incrimination na sinabi nyo nga kanina isang constitutional right ng kahit na sino, kung ba yun, mamasamain ba yun? Pwede, ikukontempt ka ba dahil kung i-invoke mo yung right against self-incrimination? Dapat hindi. Noong panahon ni Senator Miriam, hindi Pagka ini-invoke mo yung right against self-incrimination, respetado ka dahil constitutional right. At saka, Tony, correct ko lang sabi mo kasi akusado. Hindi naman siya inaakusa na kinonvict na siya Kaya tuloy na naniniwala sabi nila, ngayon talagang naniniwala na ako na talagang nagsisinungaling. Ngayon naniniwala talagang guilty. Hindi na siya convicted na siya sa mata ng tao at saka sa mata ng mga nagtatanong sa kanya. Oo nga Actually, pagka tinignan ko yung sitwasyon niya, tama din naman kayo. Guilty siya sa tingin ng mga senador. Guilty siya sa tingin ng mga tao kasi yun ang lumalabas sa social media, mainstream media. Saan siya tatakbo? Correct. Yun yung right to life, right to a decent life, to a peaceful life, right to privacy, yung breach. Ang dami kasi. Kaya sabi ko nga, siguro dapat talaga tayong humingi ng saklolo sa Supreme Court para magkaroon tayo ng guidelines. Hindi lang sa kanya, para sa lahat ng similarly situated. So, susunod, mayroon na naman silang ganyan na tao. At least meron tayong sandigan, di ba, ang Korte Suprema. Kasi nasa, tayo rule of law tayo, demokratiko tayo, hindi tayo totalitarian Objective. Alam mo po, attorney, objectively, para lang gusto ko lang ma-educate din yung mga kababayan natin tungkol dito. Kapag ka kasi ikaw ay akusado, halimbawa nasa husgado ka, kapag ka may halimbawa ang tawag doon kino-cross-examine ka nung kabilang nung nagdedemanda sa iyo, di ba? Okay. Yung abogado mo, yung defense lawyer, pwedeng tumayo. Sasabihin nung abogado, objection, your honor. Di ba? Pwedeng tumayo kayo doon na attorney kung kayo kung kino-cross-examine. Tingin nyo, nalalabag na yung karapatan ng inyong kliyente. Correct. Tama. Pwede kang mag-object. Pero sa Senado, hindi ka pwedeng magsalita. Hindi ka ako pwedeng magsalita. Dami ko dapat sabihin. yun yung pagkakaiba ng isang setting sa judicial proceeding at dun sa isang legislative, supposedly ay legislative proceeding, in aid of legislation. In aid of legislation, oo. So ang pagkakaintindi nyo at ang dapat ko ring maging pagkakaintindi, kapag ka pala pinatawag ka sa Senado, dapat ang tawag sa iyo resource person. Yun naman talagang tawag sa kanila resource person Diba? Oo nga. Pare, akusado, hindi lang convicted na nga. Ay nako.
So ano pa ba ang gusto mong malaman, di ba? Sa tagal na oras na ginugol niya sa Senado na nagresulta ng kanyang cyberbullying. Ano pa ba? Di gusto mo lang talagang lumalim pa yung pangbubuli sa kanya. Dapat, alam mo lahat naman tayo mayroong right to be presumed innocent until the contrary has proven otherwise. So, kasi lahat tayo ayaw natin mangyari sa atin yan eh. Ayaw mangyari sa atin yan kasi malay mo, totoo pala yung sinasabi niya. Malay mo, totoo pala yung sinasabi ng Senado. Pero ang nakakaalam yan, bukod sa Panginoong Diyos, sino nakakaalam, di ba? Ang katotohanan lalabas yan pagkatapos ng masusing cross-examination at investigation ng Korte ng husgado. Actually po, ang isyung ito sa parte din po ng media, attorney, gusto ko lang sabihin sa inyo, yung damdamin, may mga nakakausap rin akong media. Sa parte po ng ibang mga kolumnista, komentarista, if they discuss this topic objectively, meaning nasa gitna ka, ang sasabihin sa iyo, bayaran ka. Ganun yun. Yun. Oo. Pag diniscuss mo ito na nasa gitna, halimbawa pinapakita mo yung karapatan nung ni Alice Guo at ng iba pa, sabihin sa'yo, hindi, bayaran ka. Pag hindi ka sumunod sa mob, ano ka? Masama ka. Yun nga. Nakita nyo ngayon yung sitwasyon, pati ng media, pati ng media. Gaano kahirap yun para lalo sa parte po ng media na siyempre, gusto mo rin ng following, gusto mo rin may pero pagka nagsalita ka dito objectively, ay bayaran to. Binayaran ni Alice Guo to. Samantala, ang hanap mo naman katotohanan. Lahat naman tayo katotohanan. Opo, tingin ko po, yun ang isang mabigat na sitwasyon. Ngayon po, last na lang, siya po ay may kinakaharap na mga kaso sa DOJ, sa DOJ. Ano pong status nun? Meron na bang pending case sa husgado? Wala pa? Wala pa. Pero kasi ako, gusto ko sana questionin yan, yung jurisdiction ng DOJ. Kasi nga, nag-file na sa ombudsman eh. Hindi pa po natin yan, dala-dalawang pinapile mong kaso. Nag-file ka sa ombudsman kasi government official siya. Oo nga, so ang jurisdiction DOJ ay tingin nyo ay questionable? Oo, i-re-raise ko yan kasi nga una-una andun na yung kaso, dapat pinagsabay mo doon sa ombudsman para hindi forum shopping. Bawal kasi yun yung magpapile ka ng iba-ibang kaso, isa lang naman ang di ba? Dapat doon, tapos marami na lang kagaya, halimbawa yung falsification, estafa, anti-graft, isang kaso yun. Isang kaso, Pero yung bang petition for co-warranto ng OSG ay na-file na? Actually, Katunying, wala akong idea kasi wala pa akong notice. Wala pa? Ito sinasabi ni Secretary Maynard na parang, ito lang narinig ko lang, parang ano muna niya kasi may issue ata doon sa Tarlac sa certificate of birth. Para ako kasi, kung ako lang to siyempre kung sasabihin mong hindi siya entitled sa kanyang posisyon kaya dapat iko-warranto mo, ano ebidensya mo? Hindi siya Pilipino. Pero yung pagiging hindi niya Pilipino, di ba, pinag-uusapan pa sa Tarlac dahil nag-file nga sila ng cancellation ng birth certificate. Di ba, yun naman yun, kung ako yun, pero hindi ko pwede pangunahan, siyempre, secretary, matalino yun. Opo. Attorney Stephen David, maraming salamat po sa inyo at alam ko, kailangan nyo pa magsuklay, bagong paligo daw kayo, sabi ng misis nyo. Thank you po sa inyo at magandang umaga po. Patawag ka na. Salamat Thank you. Atin mo naman kahit na nakatapis pa siguro ng tuwalya to si attorney, sinasagot na tayo sa tawag natin. Thank you so much, Attorney Stephen David, na abogado ni Mayor Guo. Flash Report. Nako! May patay sa gumuhong construction site. Saan ito? RH52 Edniel Parosa. Kami, Edniel. Anthony, patay ang 4 na construction worker. Habang sugatan naman ang 3 iba pa matapos gumuho ang lupa sa itinatayong residential building
sa lungsod ng Antipolo. Kinumpirma ng Rizal Provincial Police Office sa DZRH2 sa insidenteng naganap sa Fairmount Subdivision. Isa itong private subdivision sa Barangay de la Paz kahapon pa ito ng hapon. Sa inisyal na report, kumuha ang lupa sa lugar dahil sa lalim ng hukay na kung 4:30 p.m. Pero sa 7 natabunan, 4 ang wala ng buhay at 3 ang nahugot at idinala na ngayon sa pinakamalapit na paggamutan. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report kaugnay itong pagguho ng lupa dyan sa construction site sa lungsod ng Antipolo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Number 1. Ate, magkano sa Champions? Taga Barangay 103 Tramo, Pasay City ha. Lakasan nyo na radyo nyo, nandyan ang ating malakas team. Oras, Kapopoy, 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Attorney Harry Roque itinanggi na tumayo siyang legal counsel ng Pogo Hub sa Pampanga. 200 Chinese nationals na booking ng NBI na gumamit ng peking birth certificate. Mayor Alice Go, ipapaaresto na ng Senado. Nagpasaklolo sa Korte Suprema. Davao City Police nagkaroon ng 3 hepe sa loob ng isang araw. Construction site sa Antipolo City gumuho. 4 patay, 3 sugatan. Pangulong Marcos nilinaw na pamangkin ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang mga anak ni Chris Aquino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang Balita. sa detalye ng ating mga balita. Pinangalanan na ni PAGCOR Chairman Al Tenco ang dating miyembro ng gabinete na naglabi para sa Pogo Hub sa Pampanga at ito ay si dating presidential spokesman Harry Roque. Ayon kay PAGCOR Chairman Tenco, July 2023 nang magtungo sa kanyang tanggapan si Roque kasama ang isang Cassandra Leong para ikonsulta ang mga bayarin sa PAGCOR. Dumating po si dating Secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa. Ang babaeng yun ay si Cassandra Leong. At sa kanya pong pagpapakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa PAGCOR. So, ayun, ganun pala. Kinumpirma po naman ni Offshore Gaming Licensing Department Chief Attorney Jessa Fernandez na si Roque ang nag-follow up para sa aplikasyon ng renewal ng lisensya ng Lucky South 99. Sa pagkakatrace ko po, 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung
ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng listahan kung ano pa po yung kailangan nilang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. And then isang beses din po message po siya na ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLAC filing at it will be filed in 3 weeks latest. Thanks and FYI. Then, 2 beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, isang beses po ay nagpa-follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. Yun lang. So, lahat. Yun. So, puro Lucky South 99 ang pina-follow up. Yan po ang tinig ni Attorney Jessa Fernandez ng PAGCOR. Nanawagan naman si dating presidential spokesman Harry Roque sa ilang mga pahayagan na linawin ang maling ulat. So, ukol daw sa sinabi ni PAGCOR Chairman na Al Tenco. Sinabi ni Roque na walang inihayag si Tenco sa pagdinig ng Senado na naglabi siya para sa illegal POGO operations. Bagos kinumpirma pa niya ng PAGCOR Chair na ang interaksyon niya sa PAGCOR ay pawang para sa bayarin lang ng Lucky South 99 na noon ay may lisensya pa sa PAGCOR. Lilinawin ko lang po, yung sa tingin ko ay mga maling balita na nababasa natin ngayon sa internet. Unang-una po, sa pagdinig ng Senado kanina tungkol dito sa POGO sa PORAC, wala pong sinabi si Chairman Tenco na ako daw ay naglabi para sa isang illegal na POGO. Ang sinabi po niya, ako po ay nakipagpulong sa kanya noong July, para po humingi ng rescheduling of payment doon sa mga dapat bayaran ng Lucky Star 99 sa PAGCOR. Ang dahilan ay dahil itong si Miss Cassie Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng Whirlwind Corporation, isang service provider at yung nagpapaupa sa Lucky South 99, ay nabiktima ang Lucky South ng estafa. Yung pera na ibinigay sa kanilang representante sa PAGCOR, di umano, no, na si Dennis Cunanan, ay hindi pala nakarating sa PAGCOR. Kaya nagkaroon sila ng isang sulat galing sa PAGCOR na naniningil ng mga pagkakautang. Ayun naman pala. Si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Sa ibang balita, hiniling na ng Senado na iparesto si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito matapos na i-cite in contempt si Guo at iba pang personalidad dahil sa hindi muling pagsipot sa Senado sa illegal POGO hubs investigation. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, ang chairperson ng Senate Committee on Women, isang kabastusan ang hindi pagdalo ni Guo sa Senado at sa mga mamamayang Pilipino. At kay Guo Huaping, alias Alice Guo, aarestohin namin kayo at dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay, gaya din sinabi ni Sen. Sherwin kanina, kabastusan. Hindi lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalaran ng patat. Samantala, sa parehong pagdinig, isiniwalat din ni Senator Win Gatchalian na hindi totoong nag-homeschooling si Guo o lumaki sa farm. Si Guo Huaping or si Alice Guo hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. No, kahit nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. No? So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. No? And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. No? Yan po ang tinig ni Senator Win Gatchalian. Nagpasaklolo na si suspended Bamban Mayor Alice Guo sa Korte Suprema para hilingin na ipawalang bisa ang sabina ng Senado laban sa kanya. Sa 78 pahinang petisyon na inihain ng kanyang abogado sa Supreme Court, iginiit ng kampo ni Guo na dapat ay ipawalang saysay ang subpina ad testificandum na inisyu ng komite ni Senator Risa Ontiveros. Hiniling din ni Guo na mag-issue ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o Writ of Preliminary Injunction upang pigilan ng Senado na imbitahan siya sa mga pagdinig nito.
Hirit ng kampo ni Go, nilabag na ang karapatan nito sa due process ng komite ni Ontiveros. Aabot po sa halos 200 peking birth certificate ng mga Chinese nationals ang natuklasan ng NBI sa Davao del Sur. Ayon kay NBI Director for Region 11 Archie Albao, natuklasan ang mga peking birth certificate nang subukan ng isang 21 taong gulang na lalaking Chinese national na kumuha ng pasaporte sa Department of Foreign Affairs sa Davao City. Dala nito ang mga peking birth certificate, driver's license at PSA ID na may Filipino name. Umamin naman ang suspect na taga-China siya, may Chinese passport at 10 taon nang nakatira sa Pilipinas. Dahil dito, naharap ang suspect sa kasong violation of passport law, falsification of public documents, perjury at using fictitious name and concealing true name. Naniniwala si Regional Director Albao na marami pang Chinese nationals ang gumagamit ng peking birth certificate bukod pa sa halos 200 na tukoy na nila. Alas 7:24 ng umaga, 3 beses nang nagpalit ng Chief of Police ang Davao City Police Office sa loob lang ng isang araw. Alas 8 ng umaga nang maupo si Colonel Lito Patay bilang OIC ng DCPO kahapon. Nangyari ang makasaysayang pinakamaikling termino bilang City Director nang agad itong magtapos at palitan si Colonel Patay bandang tanghali. Alas 4 ng hapon nang ianunsyo ang papalit kay Patay na si Regional ICT Management Division Head Colonel Sherwin Butil. Ngunit hindi pa dito nagtapos ang palitan dahil mag-alas 9 kagabi nang ianunsyo naman ni PRO 11 spokesperson Major Catherine De La Rey ang muling pagpapalit sa liderato. Si Colonel Hansel Marantan. Ito siga ito. Buo loob nito, iba dibdib nito. Si Colonel Hansel Marantan, Stable Internal Peace and Security Officer, ang ginawa ngayong Acting City Director ng Davao City Police. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Davao City Mayor Baste Duterte na politically motivated ang balasahang ito na pinapanood lang ng mga Davaoenyo. Susunod! Ano ba ang relasyon ng unang ginang Liza Araneta Marcos sa mga anak ni Chris Aquino? At may nanalo na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Anthony Taberna, Pandaing Balita. Sige nga, magbigay muna tayo ng pera, Ray. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nandyan sa tramo si Sherwin Alfaro, ang ating malakas team. Sherwin, go, go, go! Katunying dito sa Barangay 103 sa may tramo Pasay City, talagang malakas na nakikinig ng radyo. So sobrang lakas makinig nitong si Tatay sa radyo. Nalobak yung kanyang radyo. Ayun, no? Pero, Tatay, pangalan niyo po? Resty, Aquino, Resty. Si Tatay Resty, palagi kayo nakatune in sa DZRH. Oo. Ano oras kayo nakikinig madalas? Sa umaga. O, sa yung oras po. May ano yan, may number yan. Si Anthony Taberna sa akin, Jerry. Alas 6 sa umaga, Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Bigyan ka agad natin ng 1,000 pesos. Thank you. At syempre, meron ka pa rin t-shirt ng DZRH. At meron ka rin grocery bag mula sa DZRH. Yan. Thank you. Yan ang man of a few words. Oo, sobrang konti sumagot. Tatay, salamat po sa inyo. Wala pa rin masabi. Marami lang akong salamat. Ayun, marami. Share it. Oh, at happy anniversary sa inyo. Thank you. Oh, 85th anniversary ng DZRH. Kaya naman kayo pinagdiriwang namin.
Salamat po. Sabi ko sa iyo. Yeah. Napakatipid. At alam mo, yung mga kakaunting magsalita, mysterious. Oo, misteryoso ho kayo. Hindi naman daw. Natawa siya. Buti naman ho, natawa na kayo. Kaya naman, kami nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pakikinig sa DZRH. At syempre, sa lahat ng mga nakatutok pa rin sa DZRH TV, at syempre sa DZRH Radio at sa DZRH Online. Sir Erwin. Maraming pong salamat. Thank you for making us number one. Yes. Pakiikot mo nga yung camera. Gusto ko lang malaman kung malinis yung kalsada na yan. Alam mo, magandang pinapakita natin yung mga bara-barangay na malilinis eh. Natutuwa tayo dun eh. Malinis. Timok. Malinis pero may konti lang na kalat sa gilid-gilid. Oo. Pero ayan okay na. Maganda, malinis naman. May jackpot sa konti. Hindi nadampot yung jackpot. Hindi na dampot, Saka yung yung tramo na yan, Sir Erwin, talagang matandang barangay na, no? Oo, nung araw talagang hindi ka makakadaan sa loob ng tramo dahil putik, pero ngayon simentado. Hindi, saka sabi nila dyan sa tramo, yung dating tramo, pagka pumasok ka dyan, paglabas mo may tama ka ng pana. Oo, ngayon wala pa naman. Wala pa naman tumutusok sa katawan. Mababait mga tao ng kabarangay natin dyan. Oo naman, may isang bahay pa mamaya pupuntahan natin doon sa programa ni Deo. Dahil yung bahay niya, 3 palapag, pero yung radyo niya, abot hanggang kalsada yung lakas. Matindi ha. Natin kanina. Mamaya, balikan natin yan. Oo. Kaya naman sa mga patuloy po nakatutok sa DZRH, maraming salamat. Ito na po ang 85 taon na pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Art number 6, Sir Erwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Sherwin. 7:30 na ng umaga, Chityampwa. Standby, RH reporter, sandali po lamang. May sumabog na granada sa isang bahay sa Bangued, Abra. RH41, Romy Gonzalez. Come in, Romy. Habang kahimbingan ng tulog ng ating mga kababayan sa Bangued, Abra, ay isang pagsabog ng granada ang kanilang naulinigin, ganap na alas 2 kaninang madaling araw. Nangyari ang insidente ganap na alas 2 kaninang madaling araw sa balcony ng bahay ni Ginoong Perfecto Bolos Cardenas sa Rizal Street, Zone 6, Bangued, Abra. Wala namang naisugatan sa naturang pagsabog at wala pa rin maiturong suspect kung sino ang naghagis ng naturang granada. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng Bangued Municipal Police Station kaugnay sa naturang insidente. Magbabalik tayo mamaya kaugnay sa mga detalye at motibo kung bakit hinagisan ng granada ang bahay ng pamilyang Cardenas sa may Rizal Street, Zone 6, Bangued, Abra. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Flash Report! Flash Report! Metro Manila ngayon! Pasadaan natin ang balita ng ating mga RH reporters dito sa Metro Manila. Andyan pa ba yan? RH29 Boy Gonzales, kanina pa yan yung mga nagkandahulog na kargang simento ng isang truck na nagka-problema dyan sa Quezon Bridge. Grabe traffic kanina Akala ko nga hindi na ako makakapasok Tatawagan ko na si Ivan, siya na mag-2x RH29 Boy Gonzales, kumusta na dyan sa Quiapo, boy? Matraffic pa rin dahil hindi pa tapos tanggalin yung mga sakong-sakong semento na kumalat dito sa Quezon Bridge sa Quiapo, Manila. Gumamit na ng bako para mabilis na matanggal yung mga semento. Na 400 na semento ayon sa NNDA Traffic Enforcement
ng MMDA sa nahulog mula sa 22 22-wheeler na truck. Nangyari kanina pang madaling araw. Ayon sa driver, sa investigasyon ng MMDA, galing ng Bulacan patungo sana ng Imus sa Cavite ang naturang truck. Bago biglang naglaglagan ang mga simento dito, ay isang linya na lamang muna ay nagagamit dito sa Quezon Bridge sa pinahakot na ng mga tauhan ng Department of Engineering and Public Works ng Manila City Hall. At yung mga simento Ano ba nangyari dun sa truck? Natanggal daw yung tali. Ang sabi, natanggal ang tali. Kaya nga titikitan pa rin yung driver ng armed safety at obstruction. Dahil natanggal yung tali, naglaglagan yung mga sakong-sakong semento. Ang bilang ng mga otoridad nasa 400. Na-recover ba lahat yung semento? Ang dami nagpapagawa ng bahay niya sa ilalim ng Quezon Bridge. Oo. Tama. Merong tumulong. Yung mga tumulong ng mga residente, ang ibinigay na sa kanila kasi kausap ng driver yung may-ari. Dahil yung mga tumulong na hindi pa basang-basa yung iba, pero iba hindi pa naman basa. Kaya tumulong, kaya nakakuha sila ng yung isa nasa labing ilang sako yung nabigay sa'yo, Manong? Ano pangalan mo? Edward Tobong. Ilang sako yung nabigay sa'yo? 15. Aba! Bakit? Nakuha po eh. Binawasan? Nang nino? Nagakuha niya ng ano. Tumutulong din. Tayo naghihingi. Naghihingi lang. So ang natira sa kanya, ilan na lang? Ilan na lang natira sa'yo? 10 na lang. 10. Okay na yun. Makakapagpatayo ka na ng kondo niyan. Nakakapagpatayo ka na ng ano. Pero po isa rito, ginang pero mas marami na bawas sa kanya. Ilan na bawas sa'yo, Manang? Dito sa East. Ilan ba lahat yung binigay sa inyo? Ano lang? 19. So parang silang tumulong sa pagbubuhat. Binigyan sila ng pinakabayad sa kanila yan, ganon. Ibinigay na sa kanila. Sila yung tumulong para matanggal yung mga sako-sakong ng semento. Ibinigay na sa kanila ng may-ari. Kaya nung nakalapad pa lang, iniisa pala nila para mabuhat. Kaso nung makita sa kanila ng iilan ay Pinakukuha. Hindi ba hiningi sa inyo? Hindi po, kinuha. Okay, no? Marami nag-interest. Bira. Kasi, pagka, sabi nung isang polis na rakit, narinig, sabi ng isang polis daw, magpapagawa daw sila sa opisina. Yung polis ang kumuha? Meron nga isang polis, pero taga-engineering. Ang bira. Hindi. Kasi tumulong din daw sila eh. Ganun ba? Ba't di sila binigyan? Ba't di sila binigyan ng may-ari ng semento? Kung tumulong sila. Hindi sila ang may-ari, ang talagang binigyan itong mga tumulong kanina madaling araw. Ayos. Sa dami-dami naman, nawala na yung 6 na piraso at yung isa, nasa 10 daw nakuha sa kanya. Na sila naman tumulong na madaling araw. Pero matraffic pa din dyan? Matraffic pa din dyan? Matraffic pa rin. Matraffic pa rin na Anthony isang lane pa rin nagagamit. Gumamit na ng backhoe. Pagkatapos itong backhoe, ay ipaplasing nila itong kalsada. Dahil sa baka matuyo, yung mga semento, medyo magbabako-bako to pag hindi nila na-plasing itong kalsada ng Quezon Bridge. Akit ng Quezon Bridge. Tama. Southbound. Akala ko nga kanina may construction ongoing diyan eh. Nung pala kasi marami semento. Nung pala ay nagka-problema pala. Kaya sa mga motorista, siguro mga ilang kalating oras o kaya sa isang oras pa, malilinis na itong Ayan. Pinapakita ng RHTV yung kuha ko kanina eh. Medyo mas marami yung kanina. Ayan, mas marami pa sa kalsada. Ayos. Yan yung sitwasyon na Anthony dito sa Quezon Bridge matapos mahulog ang daan-daan semento. Sako-sako semento dito sa naturang lugar. Wala naman nasaktan sa aksidente.
Para sa kauna-una sa Pilipinas DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Reminder din siguro yan sa mga nagkakarga ng ganitong mga klase ng mga produkto. Talagang pag-igihan ng pagtatali. Isipin mo, ang daming perwisyo yan eh. Naperwisyo yung may-ari, naperwisyo yung driver dahil may multa pa siya dyan, naperwisyo yung mga motorista. Ang daming perwisyo. Kaya dapat ay bago umalis sa area, sa may warehouse, maganda pagkakatali dyan, na-check mabuti. Metro Manila ngayon. O yung mga mahilig magsunog ng FEG kapag ka may SONA. Sabi nga nila, hanggang ngayon ba naman, sinusunog pa rin si FPG. Iba yon. Yung mga FPGs ng presidente, laging ganyan eh. Kung sino naman presidente, ginagawa ng FPG ng mga left-leaning groups yan eh. Tapos susunugin. Sabi ng NCRPO chief, subukan nyo lang. Subukan nyo magsunog. Hindi ha. Ano ang sabi ng NCRPO chief? Alamin natin kay RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle. Katunying nagbabala ang National Capital Region Police Office na aarestuhin ang sinumang magsusunog ng FPG sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayan natin kay NCRPO Chief at Task Force Zona Commander Major General Jose Melencio Nartates Jr., metro-wide ang magiging arestuhan sa Hulyo 22. Una nang nagbabala si Nartates sa mga rallyista na huwag magsusunog ng FPG dahil labag ito sa batas at upang hindi makasuhan. Ginawa ng NCRPO Chief ang pahayag matapos mag-warning si QCPD Director Brigadier General Red Maranan na hindi sila mangingining arestuhin ang mga magsusunog ng FPG sa zona dahil labag ito sa Batas Pambansa 880 o Public Assembly Act. Nanindigan naman ng grupong Bagong Alyansa Makabayan na walang legal na saligan ang panguhuli sa mga magsusunog na relihista at naghahanda sila ng protest FPG na sumisimbolo sa away ng mga pamilya Marcos at pamilya Duterte habang nalulugmok ang sambayan ng Pilipino sa kahirapan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Giselle. At meron po tayong update sa gumuhong lupa sa isang construction site sa Antipolo. Apat po ang namatay dyan. RH52, Edniel Parosa. Come in, Edniel! Anthony, inaalam na ng Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office kung mayroon bang pagkukulang itong may-ari ng 2-story residential building na gumuho. Pamatapos itong gumuho at ikasawi nga ng 4 itong trabahante kahapon. Kinilala ng Antipolo City Police sa mga biktimang sina Fernando Macalindong, Romulo Perduton Jr., Albert Lopez at Edgardo Empleo, pawang mga nasa hustong gulang. Lumalabas sa investigasyon na gumuho ang lupang pinagtatayuan itong construction site nasa loob nitong subdivision na nasa ating likuran ngayon dahil sa lalim ng hukay at hindi dahil sa ulan o kung ano pa mang dahilan. Patay sa record ng CBRMO, mayroon namang kaukulang building permit itong may-aring tutulong din umano doon sa pamilya ng mga biktima. Kausap natin kanina lamang si Police Lieutenant Orlando Halmasco, siya yung in charge dito sa kaso sa Antipolo City. Sinabi niya hindi naman critical ang 3 pang sugatang isinugod at nagpapagaling ngayon sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel Parrosa. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Dahil ang pa nating mga balita, tiyahin ng mga anak ni Chris Aquino, si First Lady Liza Araneta Marcos. Ito po ang nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos kaya hindi nakapagtataka na kilala ng unang ginang sina Joshua at Bimbi na kanyang mga pamangkin. Ito dahil ang tiyahin ni FL Liza ay napangasawa ni Don Pepe na nakatatandang kapatid ni dating Pangulong Cory Aquino, kaya pamilya sila. Ayon pa kay Pangulong Marcos, nakipagkita ang magkapatid sa kanyang misis para magpasalamat dahil humingi ng tulong ang TV host actress sa kanyang tita. Nilinaw din ni PBBM na maganda naman ang relasyon ng pamilya Marcos at pamilya Aquino at hindi lamang nagkakasundo sa usaping politika.
It's just, I think it was just to help them for their travel, for their travel arrangements. So tumulong si First Lady at yun lang, sabi ng papasalamat sila. And so I think it was a very fine gesture on the part of the Aquino family. I think it was it sort of, I suppose, put a little more how do you say, personal, a human interaction between our families. So, yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa unang pagkakataon, nakipagpulong sa mga public school teachers ang incoming DepEd Secretary na si Senator Sani Angara. Ito ay sa imbitasyon ni Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas na magkaroon ng meeting kasama ang nasa 12 teacher leaders mula sa NCR at Calabarzon. Sa pagpupulong, nagpresenta ang TDC ng 10 mabibigat na issue na gusto ng mga guro na masolusyonan ng bagong DepEd Secretary. Nagpahayag naman ng positibong reaksyon si Senator Angara sa mga inilatag ng Teachers Dignity Coalition at nangakong bibigyang prioridad niya ito sa kanyang panunungkulan. Susunod! Sino tong magkapatid na aktor na parehong naging jowa ng aktres? Tinuhog? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. 7:50. Pangunahing Balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay. Magandang morning at happy birthday kay Architect George Yulo. Architect George Yulo, happy birthday. Magandang umaga rin kay Kuyang Anthony Peña, Romeo Anthony Peña, dyan sa Laguna. Kuya Jerry Labasan, dyan pala sa Quezon, itong si Dr. Helen Tan ay nag-launch ng local political party nila dyan. Ang pangalan ay Stand Up. Stand Up. Parang tayo. Stand Up. Solidarity for Transformation, Advancement and Nationalism towards a Dynamic, United and Progressive Quezon Province. Stand Up. So para ito yung local party pero kapartner nila dito ang Nationalist People's Coalition. Parang meron silang tie-up. Talaga naman ang Quezon kasi napakagandang lugar. Panahon na para yung minimithi ninyo na pagtatagumpay laban sa kahirapan mangyari na ngayon na. Ayan, kaya congratulations. Solid pala yan Isa lang ang hindi kasama sa mga congressman dyan, si JJ Suarez. Pero solid ang lahat, pati yung karamihan sa mga local government officials yan. Kung pwede nga lang, isang partido na lang para wala na away, wala na eleksyon. Congratulations kay Governor Dr. Helen Tan. Sino kaya itong komedyanteng aktor na hindi pa break sa magandang aktres pinagplanuhan ng sulutin ng kanyang kapatid? Bago ba to? Baka naman luma na to Sino kaya ito? Inuhulaan ni John Bailon. Moria Lino, maganda morning! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Throwback to na kung saan throwback. Throwback ito na kung saan ay walang alam ng Pilipinas na ito palang si aktor, matatandang aktor, una niyang naging girlfriend, yung naging jowa ng kanyang kapatid. Well, tahimik daw ang relasyon noon, pero isang araw ay kinausap daw itong si aktor ng kanilang manager at pati na ng kanyang kapatid na kung saan ay sinabihan o nakiusap ang mga ito, tinigawan. Naku, napuputol. Actress politician. Well, sa totoo lang ay nagulat daw iyon na naging aktor. Pero dahil mahal niya ang kanyang kapatid, ay kanyang nasigyan. Pagka masakit sa kanyang loob ay na lang daw at importante ay maging masaya ang kanyang nakababatang kapatid. At nga ang nangyari, ilusyon ang kanyang nakababatang kapatid ang naturang actress na pag nagkikita daw sila, ang kanilang biruan na lang ay kumusta ka na bayaw? Gano. Nakakalok at nakawiwindang. Bayaw yung magkapatid
girlfriend nila, yung politician na napuputol ka. Hindi maganda signal. Hindi maganda signal. Yan ating DCRH Showbiz Atis News. Ito po yung RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa services, sama-sama tayo Pilipino. Babu, at magandang umaga at happy birthday kay Kay Lasco. Kay, happy birthday Kuya Els Bartolome. Good morning. At magandang umaga rin. At ano ba to? Birthday ba nito si Director Attorney Ramir Makatangay ng BIR Quezon City? Good morning! Ito, balita lang sa Ibayong Dagat. Ito, tingin ko, importante at gusto nyo rin itong mabalitaan. Itinatanggi po ng White House ang kumakalat na balita na may Parkinson's disease si US President Joe Biden. Kasunod ito ng ulat na batay umano sa visitor's log ng White House, may isang doktor na espesyalista sa naturang sakit ang 8 beses bumisita sa kanya mula noong August last year hanggang nitong Marso. Una nang ikinabahala ng mga Amerikano, pati na ng mga Amerikana. Ang biglang pagkadapa ni Biden, tila nanghihina at pagkawala sa focus nang magdebate sila ni Donald Trump noong June 27. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Oy, dun sa mga gusto nang magpalit ng bubong ng bahay dyan dahil luma o sira na o may butas na, no problem dahil may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Uy, Kuya Ronald Talents, good morning. At kay Kuya Obet Imperio, maganda morning, Kuya Boy Fabian. Nakikinig pala sa atin ang mga taga Santa Maria, Bulacan. Mga taga Santa Maria. Masarap ang mga gatas ng kalabaw dyan ang pastillas at siyempre ang kanilang chicharon. Yan. Kong Doming Mariano, maganda morning. Ang tindi nang nangyayari sa Davao Medyo maligalig po ngayon lalo dun sa mga pulis. Kapag ka po ang National Police gumawa ng ganung aksyon, pinalitan yung hepe 3 beses, 3 hepe sa isang araw. Tapos may 19 na, ano ba yun Ivan, 19 na station commanders ng police dyan sa Davao ang pinalitan, 19 na police officials ang pinalitan. May problema talaga. Alam nyo kung bakit may problema? Baka totoo yung hinala nung National Police at pati na ni Secretary Benher Abalos na may nagchuchuchu sa mga manghuhuli kay Pastor Apollo Kibuloy. At ang chuchu, baka doon mismo sa kanilang organisasyon. Kailangan talagang kumilos ng PNP. Hindi pwedeng masusunog ang operasyon ng pulisya dahil sa mga hindi katiwa-tiwala nilang mga kasama, dahil ang loyalty nila ay hindi na po sa National Police o sa bayan, kundi sa politiko. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2. Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woohoo!